Welcome sa True Tagalog Stories. Dito ko ibinabahagi ang aking interes sa mga nakakatakot na kwento, misteryo at krimen na gaganap sa Pilipinas at sa buong mundo. Kung gusto mo rin ng mga ganitong kwento, ay huwag kalimutang mag-subscribe at i-like ang videong ito. Sa mga nagdaang linggo, umugong sa social media ang isang krimeng gumulantang sa buong bansa. Isang trahedyang nag-iwan ng matinding lungkot, galit, at maraming katanungan sa isipan ng publiko. Si Police Senior Master Sergeant Diane Marie Gabres Molinido ay isang veteranong alagad ng batas ng Philippine National Police o PNP na nagsilbi simula 2009 at nakatalaga sa National Capital Region Police Office sa Personnel at Record Management Section. Kilala siya bilang masipag na pulis at mabuting ina sa kanyang 3 anak, isa na dito si John Ismael na 8 years old at kanyang panganay. Noong January 16, 2026, umalis si Diane kasama ang kanyang anak na si John Ismael mula sa kanilang tahanan. Patungo sila sa Novaliches, Quezon City para makipagkita sa isang ahente ng sasakyan na katransaksyon niya. Plano niyang ibenta ang kanilang Toyota Innova. Mula noon ay hindi na sila nakauwi, kaya iniulat silang nawawala ng kanyang asawa na isa ring pulis na si John Molinido noong January 19. Bagamat sila'y hindi na nagsasama at magkahiwalay na, nangibabaw sa kanya ang pag-aalala sa kanyang mag-ina. Mabilis naman na pinaigting ng PNP ang kanilang investigasyon at paghahanap sa mag-inang Diane at John Ismael. Noong January 24 ay isang malungkot na balita ang natanggap ng kanilang pamilya. Ang walang buhay na katawan ni Diane ay natagpuan sa isang creek sa Pulilan, Bulacan. Ang autopsy ay nagpahayag na siya ay pinagbabaril sa ulo, dahilan ng kanyang agarang kamatayan. At dahil nawawala pa rin ng mga panahong iyon ang anak nito, nanawagan ang pamilya ni Diane at ang kanyang asawa na si John Molinido na sanay walang nagyaring masama sa bata at maaaring ipagbigay alam sa kanila ang kinaroroonan ni John Ismael. Makalipas ang ilang araw, noong January 29, nahanap naman ang katawan ni John Ismael sa isang kalamansi farm sa Victoria, Tarlac. Ayon sa ulat ng SOCO, siya ay nawalan ng buhay dahil sa asphyxia o suffocation. Ang motibo ng krimen, ayon sa investigasyon ng pulisya, ay isang peking bentahan ng sasakyan na nauwi sa pagnanakaw at pagpatay. Isinagawa ang operasyon ng Quezon City Police District o QCPD sa Novaliches, Quezon City at naaresto ang 3 pangunahing suspek na iniugnay sa krimen. Ito ay sina Pia Katrina Panganiban, ang sinasabing car agent, si Christian Panganiban na kanyang asawa at dating pulis, at kasama na din ang accomplice na si Gil Valdemoro D. Jr. Ang mga ito ay dati nang nasangkot sa robbery with homicide at theft charges. Nakuha rin ng mga awtoridad ang cellphone ni Diane, halagang 100,000 cash at ang SUV na pinaniniwala ang ginamit sa pagdadala ng mga bangkay. Noong February 1, ang asawa ni Diane na si John Molinido ay inaresto rin at ikinulong habang iniimbestigahan ang kanyang posibleng koneksyon sa krimen. Kinabukasan, February 2 ay sumuko rin ang suspek na kapatid na babae ni Christian Panganiban na mayroon ding nalalaman sa detalye ng nangyaring krimen. Ang PNP at DILG ay nagsabi na ang kasong ito ay case closed na dahil naaresto na ang pangunahing mga suspek at may sapat na ebidensya na para sa paglilitis. Kinumpirma ng DILG Secretary na si John Vic Remula na ang motibo sa krimen ay ang peking bentahan ng sasakyan. Ang asawa ni Diane, si PSMS John Molinido, ay nananatiling person of interest at sumasailalim sa investigasyon upang tiyakin na walang conflict of interest, personal na alitan, o anumang direktang kaugnayan niya sa krimen. Sinasabing may reklamo laban sa kanya para sa obstruction of justice dahil sa hindi pag-autopsy agad ng mga labi. Ayon sa balita, araw ng February 19, ang Quezon City Police District o QCPD ay opisyal nang nagsampa ng 2 counts of murder laban sa 3 taong pinaniniwala ang responsable sa pagpaslang kay Diane at sa anak niya. Ito ay matapos maimbestigahan ang kaso at makita ng prosecutor ang sapat na ebidensya para ituloy ang kaso sa korte. Walang bail ang inirerekomenda para sa mga akusado dahil sa bigat ng paratang. Ang mga naakusahan ay ang mag-asawang sina, Pia Katrina Panganiban at Christian Panganiban, at kasama na din ang helper na si Gil Valdemoro D. Jr. Ang babae kapatid ni Christian, na dating suspek ay na-clear na at magsisilbing testigo sa kaso. Ayon sa salaysay ng witness, matapos ang transaksyon sa sasakyan, si Diane ay dinala sa ibang lugar kung saan siya umano ay binaril sa ulo, na naging sanhi ng kanyang agarang pagkamatay. Ang kanyang katawan ay itinapon sa isang creek sa Pulilan, Bulacan, kung saan nga ito ay natagpuan.
Ayon naman din sa testigo at sa medico-legal findings, ang bata na si John Ismael ay sinakal o tinakpan ang mukha hanggang sa hindi makahinga. Pagkatapos nito, iniwan ang kanyang katawan sa isang bukirin sa Tarlac. Ang asawa naman ni Diane, na si PSMS John Molinido, ay hindi nakasama sa kaso at clear na rin. Ayon sa QCPD at mga prosecutor, matapos ang investigasyon ay walang sapat na ebidensya ang mag-uugnay sa kanya sa krimen. Totoo nga na sa mundong puno ng hindi inaasahang panganib, hindi natin kailanman masasabi kung kailan o saan magtatapos ang buhay ng isang tao. Kaya habang tayo'y may oras, pahalagahan natin ang bawat sandali at ang mga taong mahalaga sa atin.